Ang aklat ng Josue. Balikan natin at alalahanin kung nasaan na ang kwento. Pinili ng Diyos si Abraham at ang kanyang pamilya ay naging ang bayan ng Israel. Inalipin sila sa Egypt at sa tulong ni Moses, iniligtas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt. Nakipagkasundo siya sa kanila sa bundok Sinai at dinala niya sila sa disyerto. Nagkampo ang Israel sa labas ng lupang pangako at nanawagan si Moses sa kanila na sundin ang mga utos ng Diyos para maipakita nila sa lahat ng ibang bansa kung sino ang Diyos. Nagsimula ang aklat ng Josue sa pagkamatay ni Moses at sa paghanda ng Israel bago sila pumasok sa lupain. Dinisenyo ang kwento ng Josue nang may 4 na pangunahing pagkilos. Sa simula, nanguna si Josue sa Israel papunta sa lupang pangako. At noong nandoon na sila, hindi sila matanggap ng mga taga-Kanaan kaya nagkaroon sila ng digmaan sa mga ito. Pagkatapos ng kanilang mga tagumpay, hinati ni Josue ang lupang pangako bilang mana para sa 12 tribo at nagtapos ang libro sa mga huling mensahe ni Josue sa mga tao. Halika, pag-aralan at tingnan natin kung paano dumadaloy ang kwentong ito. Nagsimula ang unang seksyon sa kamatayan ni Moses. Itinalaga si Josue bilang pinuno ng Israel at sadyang ipinakilala ng sumulat si Josue bilang bagong Moses. Gaya ni Moses, nanawagan si Josue sa mga tao na sundin ang Torah, ang mga kautusan ng kasunduan na ibinigay sa kanila sa bundok Sinai. Pagkatapos nito, nagpadala si Josue ng mga espiya sa lupain, tulad ng ginawa ni Moses sa aklat ng mga bilang kabanata 13 at 14. Pero mas mabuti ang nangyari sa pagkakataong ito. Sa katunayan, bumaligtad ang ilang mga taga-Kanaan at sumunod din sila sa Diyos ng Israel. Pagkatapos, pinangunahan ni Josue ang buong Israel pagtawid sa ilog ng Jordan, patungo sa lupain. Tulad ng paghati sa dagat noong panahon ni Moses sa Exodo, nahati rin dito ang ilog Jordan at itinawid ng mga pari ang kahon ng kasunduan habang nasa unahan sila ng buong Israel. Sa Kabanata 5, magpapatuloy ang kwento. Binalikan ng mga tao ang kanilang kasaysayan bilang bayan ng Diyos ayon sa kasunduan. Nagpatuli ang bagong henerasyon at ipinagdiwang nila ang kanilang unang Pasko sa lupain. Pagkatapos nito, naghanda sila para ituloy ang paglalakbay. Nagkaroon si Josue ng pambihirang pakikipag-usap sa isang misteryosong mandirigma. Ito pala ang anghel na namumuno sa hukbo ng Diyos. Nagtanong si Josue, "Kakampi ka ba namin o sa mga kaaway?" At sumagot ang mandirigma, "Hindi sa sino man sa inyo." Pinapakita nito na ang totoong tanong ay kung nasa panig ba ng Diyos si Josue. Nililinaw nito na ang buong kwento ay hindi tungkol sa Israel laban sa mga taga-Kanaan. Ito ay laban ng Diyos. Ang papel ng Israel ay tingnan kung anong gagawin ng Diyos o kaya ay suportahan ang plano ng Diyos. Dadalhin tayo nito sa susunod na seksyon. Mababasa natin ang mga kwento tungkol sa lahat ng mga pagtatalo sa pagitan ng Israel at ng iba't ibang grupo ng tao sa Kanaan. Sa unang bahagi, detalyadong ikinwento ang 2 labanan at susundan ito ng serye ng maikling kwento na nagpapakita sa maraming taon ng pakikipaglaban. Ang unang 2 labanan ay sa Jericho at sa Ai. Pinapakita ng mga ito ang magkasalungat na mga larawan ng katapatan ng Diyos at kabiguan ng Israel. Sa Jericho, halos walang gagawin ng Israel. Hahayaan nilang manguna sa kanila ang presensya ng Diyos sa kahon ng kasunduan. Iikot sila sa lungsod habang tumutugtog sila ng musika sa loob ng 6 na araw at tulad ng pagtanggap ni Rahab sa Diyos ng Israel, siguro ay ganoon din ang gagawin ng mga taga-Jericho. Pero hindi nila ginawa kaya sa 7 araw, hinipan ng mga pari ang mga trompeta at gumuho ang mga pader. Nagtagumpay ang Israel. Ang punto ng kwento ay ang Diyos ang nagliligtas sa kanyang bayan. Ang gagawin lang ng Israel ay magtiwala at maghintay. Kasunod ng kwentong ito ay ang labanan sa Ai na may kabaliktaran na punto. May isang Israelita si Achan. Ninakaw niya sa Jericho ang ilang mamahaling bagay na nakalaan para lang sa Diyos. At nagsinungaling siya tungkol dito. Talagang sablay ang ginawa niyang ito sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa Israel. Nang makipaglaban ng Israel sa lungsod ng Ai, grabe ang pagkatalo nila. Kaya nagpakababa at nagsisi ang Israel. Marahas nilang hinatulan ang kasalanan ni Achan at dahil sa ginawa nilang ito, nagtagumpay sila. Kaya inilagay ang 2 kwentong ito sa umpisa para bigyang diin ang mahalagang punto. Para matanggap ng Israel ang lupain, kailangan nilang maging masunurin at magtiwala sa mga kautusan ng Diyos.
Walang special treatment sa kanila. Ang ikalawang bahagi ng seksyong ito ay nagsisimula sa angkan ni Gibeon, isang grupo ng mga nakatira sa Kanaan at ginaya nila ang ginawa ni Rahab. Tinanggap ang Diyos ng Israel at nakipagkasundo sila sa Israel. Kabaliktaran ito ng lahat ng ibang hari ng Kanaan na nagsisimulang bumuo ng mga alyansa at koalisyon at gusto nilang durugin ang Israel. Kaya nakipaglaban ang Israel sa kanila at pambihira ang kanilang tagumpay. Nagtapos ang buong seksyon na ito sa listahan ng lahat ng mga labanan kung saan nagtagumpay si Moses at pagkatapos si Josue. Huminto muna tayo sandali dahil malamang na mag-aalala ka dahil sa mga karahasan sa mga kwentong ito. At kung tagasunod ka ni Jesus, siguradong magtataka ka dahil hindi ba sinabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong mga kaaway? Bakit nagdedeklara ng digmaan ng Diyos dito? Una, bakit mga taga-Kanaan? Ang mga pangunahing dahilan ay ibinigay na sa unang bahagi ng kwento ng Biblia. Sumobra na ang kasamaan ng kultura ng mga taga-Kanaan, lalo na pagdating sa sex. Tingnan mo ang Levitico, Kabanata 18, at malawakan din nilang ginagawa ang pag-aalay ng mga bata. Basahin ang Deuteronomio, Kabanata 12. Ayaw ng Diyos na maimpluwensyahan ng mga ganitong gawain ng Israel, kaya kailangang mawala ang mga taga-Kanaan. Magre-resulta ito sa pangalawang tanong. Talaga bang inutos ng Diyos na wasakin ang lahat ng mga taga-Kanaan? Parang uubusin ang isang buong lahi? Sa unang tingin, makikita mo ang mga pangungusap sa mga kwentong ito. Lubos na winasak nila ang mga ito. Wala silang iniwan na buhay o humihinga. Pero kung babalikan mo ulit ang mga ito sa mas malalim na pagtingin, makikita mo na pinapatindi lang ng mga salitang ito ang kwento at hindi ito literal. Balikan mo ang orihinal na utos tungkol sa mga taga-Kanaan sa Deuteronomio Kabanata 7. Inutos mo na sa Israel na paalisin ang mga taga-Kanaan. Pero pagkatapos ay wasakin silang lahat. Sinundan ito ng mga utos na huwag magpapakasal sa kanila o makipagnegosyo sa kanila. Hindi ka pwedeng magpakasal sa taong winasak mo na. Siguro naiintindihan mo na ang punto ko. Ito ang kaparehong ideya sa mga kwento sa Josue. Tingnan mo mabuti. Halimbawa, sinabi sa Josue Kabanata 10 na walang iniwang buhay sa mga lungsod ng Hebron at Debir. Pero pagdating sa Kabanata 15, mababasa natin ang tungkol sa mga bayang ito na puno pa rin ng mga taga-Kanaan. Kaya nakikita natin na umaayon ang Josue sa mga sinaunang pagsasalaysay ng mga digmaan. Gumagamit ito ng hindi literal na estilo o hyperbole at pinapatindi nito ang kwento. Kaya ang salitang ubusin ng lahi ay hindi talaga tugma sa nakikita natin dito. Lalo na pagdating sa mga kwento tungkol sa mga taga-Kanaan na sumuko sa Diyos ng Israel tulad ni Rahab o ng mga angkan ni Gibeon. Handa ang Diyos na tanggapin ang mga sumusuko sa Kanya. Ang huling bagay na dapat isipin ay natatangi ang mga kwentong ito sa kasaysayan ng Israel. Ang mga labanang ito ay tungkol lang sa maliliit na grupo ng mga tao na naninirahan sa lupain ng Kanaan. Sa lahat ng mga bansa, inutusan ng Diyos ang Israel na sikaping magkaroon ng kapayapaan sa kanila. Basahin ang Deuteronomio Kabanata 20. Kaya ang layunin ng mga kwento ng labanan na ito ay hindi para sabihin sa iyo bilang nagbabasa na pwedeng gumawa ng karahasan sa pangalan ng Diyos. Sa kabaligtaran, pinapakita ng mga ito ang hatol ng Diyos sa kasamaan ng tao sa natatanging puntong iyon sa kasaysayan at kung paano niya iniligtas ang Israel mula sa banta ng pagkawasak mula sa mga taga-Kanaan. Bumalik tayo ngayon sa disenyo ng libro. Matapos ang maraming taon ng pakikipaglaban, makikita natin si Josue na nagkaedad na at hinati-hati na niya ang lupain sa 12 tribo ng Israel. Karamihan sa seksyon na ito ay listahan ng mga hangganan at sa totoo lang, medyo nakakatamad basahin ito. Para kang nagbabasa ng isang mapa na walang mga larawan. Pero para sa mga Israelita, sobrang mahalaga ang mga listahang ito. Ito ang katuparan ng mga sinaunang pangako ng Diyos kay Abraham na mamanahin ng kanyang mga anak at apo ang lupang pangako. Ngayon, nangyayari na ang lahat ayon sa bawat detalye ng plano. Ito ang magdadala sa atin sa huling seksyon. Nagbigay si Josue ng 2 mensahe sa mga tao. Halos kapareho ito ng mga huling salita ni Moses sa Deuteronomio. Ipinaalala ni Josue sa kanila ang kabutihan ng Diyos, kung paano sila dinala sa lupain at inligtas mula sa mga taga-Kanaan. Kaya inutusan niya silang talikuran ang mga Diyos ng mga taga-Kanaan at maging tapat sa kasunduan ginawa nila. Kung gagawin nila ito, mararanasan nila ang buhay at pagpapala sa lupain. Pero kung magtataksil sila, inilalagay mismo ng Israel ang sarili sa ilalim ng banal na paghatol
Gaya ng nangyari sa mga taga-Kanaan. Palalayasin sila sa lupain at magiging bihag, kaya hinayaan ni Josue ang Israel na mamili. Ano ang gagawin ng Israel? Yon ang malaking tanong na naiwan sa dulo ng kwento. At yan ang aklat ng Josue.